Kinailangan pang magpadala ng mga tangke at tropa ng mga sundalo at pulis matapos na naging tensyonado ang sitwasyon sa Barangay Bugawas, Maguindanao del Norte sa itinakdang public consultation nitong araw ng Sabado sa panukalang pagtatag ng bayan ng Sheikh Hamza Abbas na kukunin sa bayan ng Datuudin Sinsu at Maguindanao del Norte. Nagpang-abot kasi sa kalsada ang mga pabor at tutol ng mga supporter sa proposed new town. Habang nasa kalagitnaan ng public consultation sa Barangay Gymnasium sa Barangay Bugawas ay nagkaroon ng tensyon sa highway matapos harangin umano ang grupo ng mga hindi pumapabor sa pagtatag ng mga bagong bayan. Yung hatian na talaga, consultation lang to. Basta ang importante, di bali, walang manggulo. Yan lang sa amin, security. Kung sila naman ang manggulo, sila yung malagot sa amin. Kung kayo naman ang manggulo, kayo rin ang maglagot sa amin. Dapat magtulungan tayo. Mag-usap tayo. Hindi natin gamitin yung bahas. Basta kung magpapipilit sila sa pagpasok, hindi kami ang public consultation, lahat para sa lahat yan. Walang hindi pwede. Walang pwede. Yun ang pinakamaganda. Yun ang sa amin, sir. Hindi pwede yung ganun. Dapat yung ulo sa amin, yun ang namin. Ayon sa matutol sa BTA Bill 191 o pagtatag ng Sheikh Abbas Hamza Municipality, hindi sila pinayagang makapasok sa consultation upang madinig ang kanilang panig. Dito na namagitan na rin ang militar upang mapahupa ang tensyon sa mga ito. Oo nga po, isa po kami doon sa stranded. Gusto po sana namin pumunta doon sa consultation na yun. Kaso may mga nakaharang po doon sa loob. Ibig sabihin hindi po welcome yung mga visitor nila. Kaya yun, bumalik kami dito, pumunta kami ng Tamuntaka para magpahinga. Well, according doon sa nakita ko sa news kay Dato Admin Sinswat, kay Dato Israel, ang sabi raw is kailangan pa po magpaalam sa taas. Yun yung sabi ng mga nakaarang doon. Itinanggi naman ni Member of the Parliament Bayleng Mantawil na may order na hindi papasukin ang mga tutol sa creation ng bagong munisipyo sa Barangay Bugawas o ang BTA Bill 191. So, medyo I feel them, opo, kasi actually kanina sinabi ko sa mga security ko, nagpaalam ako, sabi ko baka pwede, sabi ko babaan ko sila. So, hindi talaga ako pinayagan dahil ang sabi nila sa akin, ma, may isa pa po, hindi ka po pwede bumaba once na nasa convoy na tayo. Kasi gustong-gusto ko talaga sila. So, pero ang nakaganda nun, na-notice ko po. So, notice ko, in fact, nung on the way kami sa Bugawas, marami kami sasakyan na nakasalubong na yung rayista po against doon sa Bill 190 and 191. So, napakaraba po yun. Nadaanan ko po kayo. Wala din po kaming sinabi na bawal pumasok yung ganito kasi public consultation nga at nakikita ko kasi yung area, hindi mo naman makontrol din kung sino yung papasok doon. But hindi ko din alam kung paano nagkaroon ng ganon na hindi nakapasok yung mga tao. Kasi ako, expected ko din, maraming mga tao sa labas, sabi ko baka magkahalo na din dito. So, wala po talaga tayong mga ganon. At saka hindi man natin din malalaman kung sino ba ang ayaw o sino gusto. As experienced by Vice Mayor Sajid, kanina hindi ka nakapasok daw doon sa Bugawas. Apparently, wala hong instruction ang chair of the Committee on Local Government, tawag niya ba chair of the subcommittee, to hinder the entrance of those who wants to participate in the public hearing. Wala hong instruction na ganon. Wala na ho kaming control kung paano i-manage ng Armed Forces of the Philippines atau kaso Philippine National Police, wala na ho kaming control sa pag-enforce nila ng security protocols. Kasunod na inilunsad na consultation hearing ay isinagawa sa Barangay Awang Datuudin Sinsu at Maguindanao para naman sa BTA Bill 190. Samantala nagpakita naman ng kani-kanilang pagsuporta at pagtutol ang iba't ibang sektor ng bayan kaugnay sa nasabing batas na inihain ng mga mambabatas sa parlamento. Pangumbalan Abitiaga, galing ito sa kaibuturan ng ating puso. Tabang ka doon sa tiddo. Sa puro kabarangay ba niya sa mga kasya, na tiddo-tiddo rin niya pagkapangingarap.
sa kanggan sa baya-baya tawan niya sa dato rin sinsuat. Isa pa po, kung hahatiin po natin ang Dato Uding Sinsuat Maguindanao, what will happen to Barangay Awang? Babalik po tayo sa 4th class barangay. So mahihirapan na naman po kaming lumipad muli. Instead na natatamasa na po ng Barangay Awang, mamamayan ng Barangay Awang, ang kapayapaan, katahimikan at kaunlaran, babalik na naman po kami sa iyo. So yun po ang posisyon ng Christian community sa Barangay Awang at sa Sinsuat, no po for the division of the municipality of Dato Uding Sinsuat. At mga barangay namin, sa barangay Lingit, Dato Uding Municipality, na mag-atos to na-support kami sa Kanuyes. Division. Automatic ba na sila pa rin ang magiging volunteer teachers? Automatic ba na yung mga privileges at ang mga benefits na binigay sa kanila ni Dato Mr. Sinsuat sa Dato Uding Sinsuat ay makukuha nila? O baka mawalaan sila ng trabaho dahil siyempre bago ang tatag ng municipality, hindi sabihin matagal ang proseso ng mga era ng bawat municipality. So, nakatapos sila na mawalan sila ng trabaho, kawawa na naman yung mga volunteer teachers. As a focal person of the volunteer teachers of Dato Uding Sinsuat, we stand firm. We reject BTA Bill 190-191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayon naman kay Deputy Speaker Attorney Omar Sema, bukas ang mga ito sa pagsasagawa ng isa pang public consultation kung sa tingin naman ito na hindi nabigay ang karapatan ng kabilang panig na magpahayag ng kanilang saloobin. Hindi kasi tinatanggap ng panig ng Dato Uding Sinsuat officials at kanilang supporters ang resulta, lalo na ang nangyari sa Barangay Bugawas matapos na one-sided umano ang nasabing konsultasyon. Trabaho ng Parliament is to make sure that all bills undergo the same process that we have embodied. Kung ano yung nakalagay sa rules, procedures, and practices of the Bangsamoro Parliament, yun ang masusunod. Walang bias, walang political interest, walang political motivation. Of course, we take into consideration the requirements of the decision of the government, yung sinasabing decision of the majority. Now, in the process of creation, division, merger of local government units, the bottom line here is, if ever it will pass the Parliament, ibig sabihin, may papasa ng Parliament, this bill will still undergo the process of obtaining the decision of the governor. Yung mga constituents ko ang tatanungin in the end. Rest assured, Saki, Alino, at Pakiwatano na will make sure that the process of legislation will be followed in the Parliament. We will make sure na lahat kinoconsider, lahat pinapakinggan, lahat magkakaroon talaga ng debate dito sa bill na ito. Itong batas na ito ay hindi ko masasabing perpekto. No? Hindi ko masasabing kung anong nababasa ninyo ay yan na. Ito ay dadaan sa mga consultation katulad nito, mga position paper. Kahit kami sa Parliament, pag nagdidebate ay nagsasuggest din. Ang aming layunin ay para maging maganda at matatag ang isang batas. Kaya open po kami, member ng Committee on Local Government, sa inyong mga suggestion, recommendation, proposal, position paper. Tulungan niyo ako, tulungan natin ng mga BTA Parliament kung paano palakasin ang isang batas at kung ano ang inyong pananaw sa isang batas. Samantala, bukas pa sa pagtanggap ng mga position paper hanggang September 26 ang Bangsamoro Parliament sa iba't ibang sektor at grupo.
Mula dito sa Datuudin Sinsu at Maguindanao del Norte kasama si Arwin Parcon at Donabella Bajo, ako si Crisbel May Lorenzo para sa Kutang Bato News.